Hindi lang puro ganda ang kailangan dito sa kumpanyang ito, Miss Valerio. Kailangan din ng utak, na mukhang kinalimutan mong dalhin ngayon. Ang mga salitang iyan, parang bombang sumabog sa buong conference room. At bawat piraso ng shrapnel, tumama sa pagkatao ko. Si Mr. Isaac Dominguez, ang boss kong hari ng yabang, ang nagpakawala ng mga salitang iyon. Ang boses niya, malakas at mapanghamak, umalingaw-ngaw, at ang bawat tunog ay parang hagupit ng latigo sa aking dignidad. Naramdaman ko ang daan-daang matang nakatutok sa akin. Ang iba'y may halong pagkaawa, ang ilan ay may hindi maitagong ngisi, at ang karamihan, tulala, hindi alam kung paano magre-react. Gusto kong maglaho, maging invisible, o lamunin na lang ako ng sahig sa kinatatayuan ko. Sa isang iglap, ang Aurora Valerio na kilala nilang matalino at mahusay, naging sentro ng kahihiyan. Pero sa gitna ng rumaragasang emosyon, galit, sakit, pagkapahiya, isang malamig na determinasyon ang biglang umusbong sa puso ko. Habang nakatitig ako sa nagmamalaki niyang mukha, isang pangako ang binitiwan ko sa aking sarili. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Mr. Dominguez. Tandaan mo ang araw na ito. Dahil ang babaeng minaliit mo ngayon, sisiguraduhin kong luluhod ka sa paanan niya. At sino nga bang mag-akala? Pagkalipas lamang ng isang buwan, ang lahat ng pag-aari niya, ang kumpanyang itinuring niyang kaharian, ay mapupunta sa aking mga kamay. Manatili kayo, at pakinggan kung paano ko binaliktad ang mundo naming dalawa. Ako si Aurora Valerio. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin noon, siguro isa lang akong babae na binyayaan ng gandang madalas laman ng mga papuri. Yung tipong kapag dumaan, may mga ulong napapalingon, may mga matang sumusunod. Hindi ko yun ikinakaila, pero hindi rin yun ang kabuuan ng pagkatao ko. Sa likod ng ngiti at ng maamong mukha, may isang pusong puno ng pangarap at isang isip na uhaw sa kaalaman at tagumpay. Bata pa lang ako, alam ko na ang gusto ko. Ang makilala dahil sa aking kakayahan, hindi lang dahil sa isura. Ang Dominguez Tech Solutions ang naging unang malaking hakbang ko patungo sa pangarap na iyon. Nagsimula ako bilang isang hamak na junior marketing associate. Maliit pa lang ang kumpanya noon, pero nakitaan ko agad ng potensyal. Isang lugar kung saan pwede akong matuto, lumago, at magpakitang gilas. Sa loob ng 5 taon, dugo, pawis, at hindi mabilang na puyat ang inalay ko. Hindi ako umuwi hanggat hindi tapos ang trabaho. Weekend. Madalas, nasa opisina pa rin ako, nag-aral ng mga bagong marketing trends, naghahanda ng mga report, o nagpa-practice ng mga presentasyon. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. At hindi naman nabalewala ang lahat ng iyon. Unti-unti, napansin ang aking dedikasyon. Napromote ako bilang marketing supervisor, at hindi nagtagal, ako na ang namuno sa buong marketing department. Bawat campaign na nagiging successful, bawat deal na naisasara, bawat papuri mula sa kliyente, tagumpay ko yun, tagumpay ng team ko. Masaya ako. Nakakaramdam ako ng fulfillment. Pero, hindi mawawala ang mga bulong-bulungan. Siyempre, mabilis umangat yan, maganda eh. O kaya, baka naman may backer. Masakit pakinggan, lalo na't alam kong pinaghiyapan ko ang bawat baitang na inakyat ko. Pinipilit kong balewalain, pero minsan, tumatagos pa rin. Ang mahalaga, sabi ko sa sarili ko, alam mo ang totoo. Alam mong hindi ka lang basta magandang mukha. Si Mr. Isaac Dominguez. Ang hari ng kumpanya. Sa mga unang taon ko, sa malayo ko lang siya nakikita, parang isang bituin na. Mukha siyang matalino, decisive, isang tunay na leader. Pero nang maging department head ako, doon ko siya nagsimulang makilala ng husto. At doon ko rin nakita ang tunay niyang kulay. Ang akala kong ehemplo ng kagumpay ay may itinatago palang anino ng kayabangan at isang bagay na mas malala pa. Ang unang senyales na may hindi tama ay dumating na parang isang maliit na alon lang, hindi gaanong napansin, pero nag-iwan ng kaunting ala. Mayroon kaming isang napakalaking presentasyon para sa isang blue chip client. Buong team kami nagtrabaho, pero ako ang nag-lead sa conceptualization ng campaign. Ako mismo ang gumawa ng presentation deck,
Pinagguyatan ko ito ng sunod-sunod na gabi para masigurong perpekto ang bawat detalye, bawat salita. Ako ang nagpresenta sa harap ng mga kliyente. Ramdam ko ang kanilang interes, ang kanilang paghanga. Pagkatapos ng presentation, lumapit sila sa akin, nakipagkamay, at ang sabi ng kanilang representative, "That was absolutely brilliant, Ms. Valerio. We're very impressed." Ang saya ko, abot hanggang langit. Pero pagtalikod lang nila, habang nag-usap pa sila, nainig ko ang malakas na boses ni Mr. Dominguez. "Yes, MY team is indeed excellent. I personally guided them every step of the way on this project, ensuring every detail aligned with MY vision." Para akong binuhusan ng isang timbang yelo. Walang kahit isang good job, Aurora. Walang pasasalamat. Agad niyang inangkin ang lahat ng papuri. Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong mag-shine. Kahit saglit lang. Napakagatlabi ako. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang, Aurora. Baka ganoon lang talaga siya. Para sa kumpanya naman yun. Pero may maliit na tinik na bumaon sa dibdib ko. At hindi yun ang huli. Nasundan pa ng maraming beses. Kapag may management meeting at may naisip akong bagong ideya o stratehiya, tatango lang siya. Minsan may kasamang interesting. Tapos, makalipas ang ilang araw o linggo, ipipresent niya ang ideyang iyon na parabang orihinal na sa kanya ng galing. Minsan may counting twist, pero kitang-kita na galing sa akin ang core concept. Napapansin na ito ng mga kasamahan ko sa department. "Uy, Aurora, di ba idea mo yun?" Bubulong ni Carla, ang masipag kong assistant. Ngiti lang ang isinasagot ko, pero sa loob-loob ko, kumukulo na. Naggatanim na ng sama ng loob. May mga pagkakataon din, lalo na kapag kaming dalawa lang, na ang mga komento niya ay lumalampas na sa professional. "You know, Aurora," sasabihin niya habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. "Your looks are definitely a plus. Clients seem to respond well to you." Sasabihin niya iyon na may kasamang isang kinat na nakakairita. Naiilang ako, hindi ko alam kung paano kutugon. "Thank you, sir. Pero I believe MY strategies speak for themselves." Ang lagi kong pilit na isinasagot. Sabay iwas ng tingin at pagbabalik ng usapan sa trabaho. Pero iwanan niya akong may hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Bakit kailangang i-highlight ang isura ko? Hindi ba sapat ang galing ko? Ang mga insidenteng ito, na dati hiwa-hiwalay, nagsimula ng magkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang pattern na hindi ko gusto. Nagsimula na akong makaramdam na parang target ako. Pero bakit? Anong atraso ko sa kanya? Wala akong maisi. Ang tanging kasalanan ko lang yata ay ang maging magaling sa trabaho ko at ang magkaroon ng itsurang napapansin. Ang sitwasyon ay hindi bumuti, bagkus, lalo pang sumama, na parang isang maliit na sunog na dahan-dahang lumalaki. Dati, pasimpleng credit grabbing lang. Ngayon mas garapal na, mas harapan na. May isang napaka-critical na proyekto, isang multimilyon peso account na kung makukuha namin, malaking pagangat ito sa kumpanya. Ako ang itinalagang project lead. Bilang suporta, inasag ni Mr. Dominguez sa team ko si Marco. Isang bagitong empleyado na may koneksyon pala. Pamangkin daw ng isa sa mga miyembro ng board. Wala akong problema sa pagtanggap ng bago, basta't handang matuto at magtrabaho. Pero si Marco, naku, ibang class. Uro porma, laging lete, at kapag inuutusan, parang pasan niya ang daigdig. Ngunit dahil alaga siya ni Mr. Dominguez, kailangan kong lunukin ang inis ko at habaan ang pasensya. Isang Biyernes ng hapon, kailangan naming mag-submit ng isang napaka-urgent na progress report kay Mr. Dominguez. Deadline, end of day. Ako ang gumawa ng halos lahat ng analysis at content. Si Marco, inatasan kong i-double check ang lahat ng figures laban sa aming database at i-format ang final document. Bago ko i-send via email, inawag ko siya. "Marco, sigurado ka na ba dito? Nai-cross-check mo na lahat ng numero. Importante too." Ang sagot niya, may kasama pang pagmuso. "Naman, Ma'am Aurora. Chill ka lang. Perfect na yan, ako pa." Nagtiwala ako. Sino ba namang hindi magtitiwala sa kasamahan?
lalo na kung sinigurado na. Sinend ko ang report. Kinabukasan, Sabado ng umaga, nagulat ako sa tawag. Si Mr. Dominguez, pinapapasok ako agad sa opisina. Pagdating ko, ang mukha niya, parang sasabog sa gali. Hawak niya ang report na may mga pulang marka. Ano itong kalokohan na ito, Aurora, sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa gali. Alam mo ba kung gaano ka-critical ang mga numerong ito? Inapahiya mo ako. Gusto mo bang mawala sa atin ang kliyente? Nanlaki ang mata ko. Sir, impossible po. Maingat ko pong ginawa yan at pinadouble-check ko pa po kay Marco. Huwag mo nang isisi sa iba ang kapabayaan mo. Lalo pang lumakas ang boses niya. Kitang-kita dito, ang layo ng data mo sa actual sales figures. Malaking discrepancy. Kasama mo si Marco dito, di ba? Umango ako, nanginginig na. Opo, sir. Pero sabi po ni Marco, na-verify na niya lahat. Sa pagbanggit ko ng pangalan ni Marco, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Bahagyang kumalma ang mukha ni Mr. Dominguez. Si Marco. Bago pa lang yun, Aurora. Baka na-pressure lang siya sa'yo. O baka hindi pa niya masyadong gamay ang proseso. Ikaw, bilang team leader, responsibilidad mong siguraduhin na tama ang lahat bago mo ipasa sa akin. Final accountability rests on you. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang sisi, uluyan nang napunta sa akin. Ang masakit pa, nalaman ko kalaunan mula kay Carla na si Marco pala talaga ang nagkamali ng input sa spreadsheet. May na-miss siyang isang buong set ng data. Pero imbes na umamin, nang tinanong ni Mr. Dominguez, ako raw ang nagpresyo sa kanya at nagmadali. Si Mr. Dominguez, mas pinaniwalaan ang pamangkin ng board member. Inagganggol pa. Noon ko naramdaman ang matinding kirot ng kawalan ng hustisya. Para akong na-frame up sa sarili kong opisina. Mula sa insidenteng iyon, tila naging personal na krusada na ni Mr. Dominguez ang pahirapan ako. Sa bawat meeting, sa bawat pagkakataon, lagi niya akong hinahanapan ng butas. Aurora, your presentation slides are too bright. Nakakasilaw. Baguhin mo yan. O kaya, Aurora, you seem distracted today. May problema ka ba sa bahay na dinadala mo dito sa opisina? This company needs your full attention. Laging may patama, laging may kasamang kang insulto, na itinatago niya sa ilalim ng professional feedback. Ramdam ko ang mga titig ng mga kasamahan ko. Ang iba, puno ng awa. Ang iba naman, lalo na yung mga alam kong may lihim na inggit sa akin. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Nagsimula na akong mag-ipon ng ebidensya. Bawat email na may pahiwatig ng harassment, bawat insidente ng public shaming, bawat masakit na salita, ini-screenshot ko. Isinusulat ko sa isang journal. Hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin, pero pakiramdam ko, darating ang araw na kakailanganin ko ang mga ito. Sinubukan ko siyang harapin, kausapin ng pribado. Mr. Dominguez, excuse me po. May I know if there's anything specific I did that displeased you? Para po maayos ko, if ever. Ang sagot niya, habang hindi man lang tumitingin sa akin, abala sa kanyang computer. Aurora, you're being overly dramatic. This is a cutthroat business. If you can't handle constructive criticism, then maybe you're not tall enough for this industry. Perhaps a less demanding role would suit you better. Para akong nasampal ng hindi nakikita. Ako pang dramatic. Ako pang hindi to enough. Ang kapal. Sa puntong iyon, ang dating inis at pagkadismaya ay napalitan ng isang nag-alab na galit. Isang galit na may kasamang matinding determinasyon. Hindi ako alis. Hindi ako magpapa-intimidate. Gagawa ko ng paraan. At dumating nga ang araw na iyon. Ang araw na sumagad na ang lahat ng pasensya ko. Ang araw na itinatak niya sa aking alaala ang mukha ng purong kayabangan at kalupitan. Company-wide assembly. Lahat ng empleyado, mula rank and file hanggang sa mga managers, naroon. Mag-a-announce si Mr. Dominguez ng mga bagong direksyon at plano para sa kumpanya. Bago siya formal na magsimula, bigla siyang huminto, tumingin sa paligid, at ang mga mata niya, dumapo sa akin. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngising nakakakilabot,
parang may binabalak na hindi maganda. Bago ang lahat, anunsyo niya sa mikropono. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong auditorium. Nais kong bigyan ng isang espesyal na pagkilala ang isa sa ating mga department heads. Umindig ang lahat ng balahibo sa batok ko. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Alam na alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Si Miss Aurora Valerio. Lahat ng ulo, parang may sariling isip na lumingon sa direksyon ko. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, ang pamumula ng aking mga tainga. Gusto kong kumakbo, magtago, pero parang napako ako sa aking kinaupuan. Nagkatuloy siya, ang bawat salita ay tila isang patak ng asido. Si Miss Valerio, nasa kabila ng kanyang kapansin-pansing presensya, sabi niya, may diin sa kapansin-pansin, na parang insulto, ay nagawa pa ring magkamali ng malaki sa isang napaka-importanteng proyekto kamakailan. Isang pagkakamali na muntik ng ikasira ng isang dial na milyon-milyon ang halaga para sa kumpanyang ito. Ang tinutukoy niya ay ang report na si Marco ang may kasalanan. Pero heto siya, ipinapahiya ako sa harap ng buong kumpanya. Ramdam ko ang mga bulungan, ang mga pigil na tawa. Gusto kong sumigaw ng, sinungaling ka. Hindi ako ang may kasalanan. Pero ang dila ko parang umurong. Nagkatuloy pa siya, tila nasisiyahan sa aking pagdurusa. Alam nyo, mga kasama, dito sa Dominguez Tech, hindi sapat ang ganda lang. Hindi sapat ang porma. Ang kailangan natin dito ay utak. Ang kailangan natin ay dedikasyon. Ang kailangan natin ay tunay na competence. Bawat salita, parang pako na ibinabaon sa aking puso. At ang huling patutsada, kaya, Miss Valerio, sabi niya, kinitingnan ako ng diretso sa mata. May mapanuyang ngiti, siguro kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung ito pa ba talaga ang lugar para sa'yo. Baka mas bagay ka sa ibang industriya, kung saan mas mahalaga ang ibang assets. At tumawa siya. Isang malutong, mapang-asar na tawa. Narinig ko ang hagikhikan ng ilan sa audience. Ang iba, yumuko, hindi makatingin sa akin. Marahil dahil sa awa o hiya para sa akin. Nangingilid na ang luha sa aking mga mata. Pero pilit kong pinigilan. Huminga ako ng malalim. Itinaas ko ang aking baba. Tumingin ako ng diretso kay Emar Dominguez. Walang emosyon sa aking mukha. Ngunit sa loob-loob ko, isang bulkan ang sumasabog. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng matinding kahihiyan, isang desisyon ang nabuo. Hindi ako alis. Hindi ako magkapatalo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang bawat salitang binitiwan niya ngayon. Pagkatapos ng assembly, parang robot akong naglakad palabas. Hindi pinapansin ang mga kitig at bulungan na sumusunod sa akin. Umuwi ako, hindi para umiyak at magmukmok sa isang sulo. Umuwi ako para simulan ang aking plano. Ito na ang hudya. Ang Aurora na kilala nila, ang Aurora na pahimik lang na kumatanggap, ay namatay na noong araw na iyon. Isang bagong Aurora ang isinilang, isang Aurora na handang lumaban. Ang mga sumunod na linggo ay naging parang eksena sa isang SCY movie. Sa umaga, ako si Aurora Valerio, ang masipag at propesyonal na marketing head. Tahimik, ginagawa ang trabaho ko nang walang anumang bahid ng galit o sama ng loob sa aking mukha. Kahit paramdam ko ang mapanyuring mga mata ni Emar Dominguez na laging nakabantay. Ngunit pagpatak ng 6:00 ng gabi, pag-uwi ko sa aking apartment, doon nagsisimula ang tunay kong misyon. Ang salas ko, nagiging war room. Ang laptop ko, ang aking sandata. Bawat gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw sa opisina, imbes na magpahinga, naggupuyat ako. Hinahalungkat ko ang bawat financial report ng kumpanya na may access ako. Bawat kontrata sa mga supplier. Bawat transaksyon na nakalista sa mga lumang dokumento. Alam kong may itinatagong baho si Emar Dominguez. Imposibleng wala sa sobrang yabang at pagiging gahaman niya. At determinado akong hanapin yon. May mga dati akong kasamahan sa accounting department. Mga kaibigang alam kong matagal nang dismayado sa pamamalakad ni Emar Dominguez, pero takot lang magsalita. Pasimple akong nagtatanong sa kanila tuwing lunch break. Nangangalap ng impormasyon, humihingi ng mga kopya ng mga dokumentong, aksidenteng,
naiiwan nila sa shared printer. Unti-unti, may nabubuo akong isang masalimuot na puzzle. Isang larawan ng sistematikong pandaraya at kasakiman. Napansin ko ang mga paulit-ulit na malalaking miscellaneous expenses at representation allowances na walang sapat na liquidation o breakdown. Mga kontrata sa mga bagong supplier na may presyong sobrang taas kumpara sa market value, na para bang may nakikinabang na kickback. Ang mga travel expenses ni Emar Dominguez para sa mga business trips niya ay ubod ng luho, first-class flights, 5-star hotels, mga resibong galing sa mga mamahaling restaurant na halatang hindi naman para sa kliyente. Habang palalim ng palalim ang investigasyon ko, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga lumang corporate documents, Don Rafael Isidro. Nalaman ko, sa tulong ng isang matagal ng empleyado na naging kaibigan ko, na si Don Rafael pala ang orihinal na nagtayo at major silent shareholder ng Dominguez Tech Solutions. Si Emar Dominguez, napunta lang sa posisyon ng C, dahil namatay bigla ang nag-iisang anak ni Don Rafael, na siyang tagapagmana sana. Si Don Rafael, dahil sa katandaan at lumalalang sakit, ay naging inactive na sa pamamalakad ng kumpanya. Nagitiwala na lang sa mga report na ibinibigay sa kanya. Ngunit ang kanyang shares, nananatiling pinakamalaki, sapat para magkaroon ng kontrol. Ito na ang baraha na kailangan ko. Isang alas na pwedeng bumago sa lahat. Kaagad akong nagsaliksik tungkol kay Don Rafael Isidro. Nalaman ko na bukod sa pagiging negosyante, isa rin siyang pilantropo. May isang foundation na tumutulong sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Nagkataon, mayroon silang fundraising event sa susunod na linggo. Ito na ang pagkakataon ko. Gumawa ako ng paraan para makakuha ng imbitasyon. Nagdonate ako ng maliit na halaga sa foundation. Sapat para mapansin at mabigyan ng entry. Dumating ako sa event, simple lang ang aking kasuotan, isang eleganteng itim na bestida. Pero alam kong kapag pumasok ako, ang gandang madalas nilang pinupuna ang una nilang makikita. Pero handa akong gamitin ang anumang meron ako, para lang maisakatuparan ang plano ko. Maingat kong inilibot ang aking paningin hanggang sa makita ko siya sa isang sulok. Si Don Rafael, naka-wheelchair, may kasamang nurse, pero ang mga mata niya, matalas pa rin, puno ng talino. Huminga ako ng malalim. Nilakasan ko ang loob ko. Lumapit ako. Nagpakilala ng may paggalang. Magandang gabi po, Don Rafael. Ako po si Aurora Valerio. Isa po akong empleyado sa Dominguez Tech Solutions. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Marahil nagtataka kung bakit ko siya nilapitan. Mayroon po sana akong napakaimportanteng bagay na nais kong personal na yabot at ipaliwanag sa inyo. Tungkol po ito sa kumpanya. Sa simula, may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sino ba naman ako para paniwalaan niya agad? Pero marahil, may nakita siyang determinasyon o desperasyon sa aking mukha. Sige, iha. Maupo ka, mahinahon niyang sabi, itinuturo ang bakanteng upuan sa tabi niya. At doon, sa gitna ng ingay at pagdiriwang, sa isang kahimik na sulok, inilahad ko ang lahat. Ang bawat dokumento, bawat resibo, bawat spreadsheet na nagpapatunay sa mga anomalya. Ikinuwento ko ang panggigipit sa akin ni Emar Dominguez, ang public humiliation, ang lahat ng kanyang kalokohan. Hindi ako nag-iwan ng detalye. Nakikinig lang si Don Rafael, ang mukha niya ay hindi nagbabago, walang emosyon. Nang matapos akong magsalita, tumahimik siya ng ilang sandali. Kinabahan ako. Akala ko hindi siya naniwala. Akala ko masasayang lang ang lahat ng pinaghiyapan ko. Ngunit bigla siyang nagsalita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iha, matagal na akong may naririnig na mga bulong-bulungan tungkol sa pamamalakad ni Isaa. Pero puro sabi-sabi lang. Wala akong hawak na matibay na ebidensya. Ngayon, dahil sa'yo, nagkaroon ako. Pumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, may paghanga sa kanyang mga mata. Gusto ko ang tapang mo, at ang katalinuhan mo. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Isaa. Salamat sa paglapit mo sa akin. Para akong nabunutan ng isang napakabigat na dalahin.
Ito na ang simula ng pagbabago. Ang simula ng pagbagsak ni Mr. Dominguez. Hindi pa lumilipas ang 1 linggo mula nang mag-usap kami ni Don Rafael. Isang umaga ay nag-email ang kanyang sekretary sa lahat ng board members at department heads. Isang emergency board meeting ang ipinatawag para sa hapon ding iyon. Required ang attendance ng lahat. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. May halong kaba, pero mas nangingibabaw ang excitement at pag-asa. Pagpasok ko sa malaking conference room, nandoon na si Mr. Dominguez. Nakaupo sa kanyang trono sa dulo ng mahabang mesa. Ang mukha ay gusot, halatang nayinis sa biglaang pagpupulong. Nang makita niya ako, tinaasan niya ako ng kilay, na may kasamang mapanuyang ngiti. "Oh, Ms. Valerio. Maaga kayata ngayon." "Very good." Ang sarkasmo sa boses niya, hindi may tatago. Hindi ako kumibo. Umupo lang ako sa nakalaang pwesto para sa akin. Tahimik, nagmamasid. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng conference room. Unang pumasok ang assistant ni Don Rafael, at kasunod nito, si Don Rafael Isidro mismo, nasa kanyang wheelchair. Parang nakakita ng multo si Mr. Dominguez. Bigla siyang napatayo, ang mukha ay puno ng pagtataka at halatang pagkataranta. "Don Rafael, anong ginagawa niyo rito? What a pleasant surprise." "Hindi ko po alam na personal kayong dadalo." Ngumiti lang si Don Rafael. Isang ngiting hindi mo malaman kung ano ang ibig sabihin. "Relax. Maupo ka." May otoridad ang boses ni Don Rafael. Seryoso. Napilitang umupo si Mr. Dominguez, hindi na mapakali sa kanyang upuan. Pinatawag ko ang kagyat na pagpupulong na ito. Panimula ni Don Rafael, ang kanyang boses, bagamat mahina dahil sa edad, ay may bigat na pumuno sa buong silid. Sapagkat may mga napakaseryoso at importanteng bagay tayong kailangang kalakayin ungkol sa kasalukuyang kamamalakad ng kumpanyang ito. Direktang tumingin si Don Rafael kay Mr. Dominguez. Matagal kitang pinagkatiwalaan. Itinuring kitang parang sarili kong anak. Lalo na nang mawala si Ricardo. Pero tila sinira mo ang tiwalang iyon." Biglang namutla si Mr. Dominguez, parang papel. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Don Rafael? Wala po akong ginagawang masama." "Huwag ka nang magsinungaling pa, maiing sabi ni Don Rafael, habang iniabot sa kanya ng kanyang assistant ang isang makapal na folder, ang mismong folder na ibinigay ko. "Lahat ng ebidensya ng iyong mga mapanlikhang kamamaraan ay narito." Binuklat ni Don Rafael ang folder. Isa-isang inilahad, na may kasamang mga kopya ng dokumento, para sa bawat board member, ang lahat ng anomalya. Ang mga inflated na gastos. Ang mga kickback mula sa mga supplier. Ang paggamit ng pundo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na luho. Ang mga maling desisyon sa negosyo na nagresulta sa pagkalugi ng ilang proyekto. Habang nagsasalita si Don Rafael, unti-unting nawawalan ng kulay ang mukha ni Mr. Dominguez. Inagpapawisan siya ng malapo. Hindi makatingin ng deyeso. Ang ibang mga board members, na nooy mga kaalyado niya, ay kitang-kita ang gulat at pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Yung iba, parang may alam na, pero ngayon lang nakakita ng konkretong pruweba. Nang mailahad na lahat ni Don Rafael ang mga ebidensya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, tumingin si Don Rafael sa buong board. Dahil sa lahat ng ito, bilang majority shareholder ng kumpanyang ito, at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng ating bylaws, I am invoking M.Y. Rai. Effective immediately, Mr. Isaac Dominguez is hereby terminated as President and CEO of Dominguez Tech Solutions for gross misconduct and loss of confidence. Para kaming binuhusan ng isang drum ng malamig na tubig. Si Mr. Dominguez, napasigaw sa gulat at galit. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin, Don Rafael. Ako ang nagpalaki ng kumpanyang ito. Pinaghirapan ko to. Ikaw din ang muntik ng sumira at maggabagsak dito, Isaac. Mahinahon ngunit matigas na sagot ni Don Rafael. At para masiguro na ang kumpanyang ito ay babalik sa tamang landas, at hindi na maulit ang ganitong uri ng pang-aabuso, huminga ng malalim si Don Rafael.
Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon sa aking direksyon. Isang maliit, ngunit makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I am appointing a new interim C. Someone with unquestionable integrity, a clear vision for the future, and the courage to implement necessary changes. Someone who has proven her loyalty and competence to this company despite facing undue hardship. Ladies and gentlemen, members of the board, please welcome your new interim Chief Executive Officer, Miss Aurora Valerio. Kung kanina ay gulat ang reaksyon ng lahat, ngayon, para silang pinukpok ng maso sa ulo. Lalo na si Emar Dominguez. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala, ang bibig ay bahagyang nakaawang. Umingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, pagkamuhi, at hindi matanggap na pagkatalo. Siya, papalitan mo ako ng babaeng yan. Ang isang-isang, hindi niya matuloy ang sasabihin niyang insulto. Ngumiti ako. Isang matamis, payapa, at puno ng tagumpay na ngiti. Dahan-dahan akong kumayo, inayos ang aking dami. Maraming salamat po, Don Rafael. Maraming salamat, mga kagalang-galang na miyembro ng board. Tinatanggap ko po ang responsibilidad na ito ng buong puso, at may matinding determinasyon na pagbutihin ang ating kumpanya. Humarap ako kay Emar Dominguez, ang dating halimaw sa aking paningin, na ngayon ay parang isang basang sisiw na walang kapangyarihan. Emar Dominguez, sabi ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. I believe your services are no longer required here. Security will escort you out of the premises. Please gather your personal belongings quietly. Nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng kanyang mga balika. Ang dating naghahari-hariang ngayon ay talunan. Wala siyang nagawa kundi ang tumalima. Habang papalabas siya, akay-akay ng dalawang security personnel, napalingon siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kisap ng pagsisisi, ng what if. Pero huli na ang lahat. Ang babaeng minsan niyang minaliit, ang babaeng pinahiya niya sa harap ng daan-daang tao ngayon, ay nakatayo sa dating trono niya. At pagkalipas nga lang ng isang buwan mula noong araw na iyon ng matinding kahihiyan, ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng kapangyarihan sa kumpanyang iyon. Ang ganti ay hindi lang matamis, ito ay makatarungan. Ang mga sumunod na araw, linggo, at buwan ay naging isang whirlwind. Puno ng trabaho, ng mga hamon, pero higit sa lahat, puno ng pag-asa at positibong pagbabago. Si Emar Dominguez, bukod sa biglaang pagkatanggal sa kumpanya, ay naharap din sa mga kasong sibil at kriminal dahil sa lawak ng kanyang pandaraya na masusing inimbestigahan ng mga abogado ni Don Rafael. Si Marco at ang iba pang mga alipores ni Emar Dominguez ay parang mga daga na nagsitakbuhan palabas ng barko nang malaman nilang lumubog na ang kanilang amo. Kusa silang nagresign, marahil alam nilang wala na silang puwang sa bagong pamamalakad. Ang Dominguez Tech Solutions ay sumailalim sa isang major rebranding. Pinalitan ko ang pangalan nito. Naging Innovate Horizons Tech, simbolo ng bagong simula at walang hanggang posibilidad. Sa gabay at buong suporta ni Don Rafael at ng Board of Directors, sinimulan kong ipatupad ang mga reforma. Tinanggal ko ang mga toxic na elemento sa kumpanya, yung mga naghahasik ng intriga at negativity. Naghira ko ng mga bagong talento, mga taong hindi lang magagaling, kundi may puso rin para sa trabaho at sa kumpanya. Binago ko ang corporate culture, mula sa takot at palakasan, ginawa ko itong bukas, patas, at collaborative. Pinahalagahan ko ang bawat kontribusyon, malaki man o maliit. Ako, bilang bagong CEO, siniguro kong ang bawat empleyado ay nararamdaman ang kanilang importansya. Hindi na tinitingnan kung ano lang ang itsura o kung sino ang kakilala, kundi kung ano ang kayang gawin at kung paano makakatulong sa pag-angat ng lahat. Ang Innovate Horizons Tech, sa ilalim ng aking pamumuno, ay unti-unting bumangon mula sa pagkakadapa. Naging mas matatag, mas inspirado ang mga empleyado, at mas naging matagumpay sa aming mga proyekto. Nakuha namin uli ang tiwala ng mga kliyente, at dumami pa ang mga bago. Paminsan-minsan, kapag nag-isa ako sa aking opisina,
Naalala ko pa rin ang araw na iyon sa conference room. Ang mga mapanghamak na salita ni Emar Dominguez, ang kahihiyang idinulot niya sa akin. Pero hindi nagali o sakit ang nangingibabaw sa aking puso, kundi isang uri ng pasasalamat. Dahil kung hindi dahil sa ginawa niyang iyon, marahil ay hindi ako nagising sa katotohanan. Marahil ay hindi ko natuklasan ang tapang at lakas na matagal na palang natutulog sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sabi nga nila, minsan, kailangan ka munang itulak sa bingit ng bangin para malaman mong mayroon ka palang kakayahang lumipat. Natutunan ko na ang tunay na ganda ng isang babae ay hindi lamang nasusukat sa kanyang panlabas na anyo. Ito ay nasa kanyang katatagan, sa kanyang talino, sa kanyang kakayahang harapin ang mga pagsubok, bumangon mula sa pagkakadapa, at lumaban para sa tama. At ngayon, sa tuwing haharap ako sa salamin, hindi lang ang babaeng may magandang mukha ang aking nakikita. Nakikita ko ang isang leader, isang visionary, isang survivor, isang babaeng minsan ay minaliit at inapakan. Ngunit ngayon, siya na ang may hawak ng timon, siya na ang nagdidikta ng kanyang kadhana. At ang kwentong ito, mga kaibigan, sana ay magsilbing paalala at inspirasyon sa inyong lahat, na kahit gaano pa man kadilim ang sitwasyon, kahit gaano pa man kasakit ang mga salitang binitiwan laban sa inyo, laging may liwanag sa dulo. Laging may paraan para bumangon at ipakita sa mundo kung sino palaga kayo. At tandaan ninyo, ang pinakamatamis at pinakamakapangyarihang ganti ay ang mabuhay ng maayos at ang sarili ninyong hindi matatawarang kagumpay.